Bagong discovery. Yes. He's a new man. Oh. He's a changed man. Okay, expound. He's healthier. He's happier. Mas in love. Oh. Yan. Ayan, shout out. JM, ano reaction mo? Well, before pa lang po talaga, bago pa ito si Clive Patrick, na-develop na po namin yung friendship namin. As in, sobrang sarap po ang trabaho. Dekada. After nung naalala ko nung sa intro show ko, na-depress ako nun kasi sa sobrang lungkot ng character. And hindi pa ako, bata pa lang po ako, hindi ko pa ako marunong masyado lumabas sa character, bumitaw. Andun si Direk Lem kahit wala na kaming shoot sa condo, tinutulungan ako magugas ng plato dahil di ako makabangon sa kama. Pati si LJ. Si LJ. They were there to support me. Dark times, good times, and so, gaan na lang po pa trabaho ng Direk Lem. You've done so many leading men roles already. Ano ba kakaiba dito? And what makes this exciting to you? The character of Lau. Siguro po may touch din po ng sa personal life ko rin po na nakaka-relate din po kasi ako dito sa character ni Paolo. Isa rin po siyang recovery, kagaya ko. And nahanap ko rin kung purpose yun sa buhay ko na i-tell yung isang storya na nag-recover or journey ng isang recovery to give hope din po sa sana to shed some light sa mga tao na hindi pa naman po sa posisyon na yun. And so, kaya po malapit din po sa puso ko yung character ko rin po sa tao. How would you like working with Beauty? Is your parents? Is this your first time together? Hindi po. Sa Angelito po nagkatrabaho na. Okay. Hindi nga po, sabi ko po kanina sobrang grateful. Grateful po ako and sobrang shocked po ako sa kay Beauty. Kasi sobrang lalim niya po dito, sobrang sabi ko nga po, pag hindi ka prepare ka sa actor, magugulat ka sa mga binibitawan niya, baka malaman ka na sobrang galing po. Beauty, no? And sobrang passionate po niya. Sobrang nag-i-immerse po siya dun sa packing, nilapit niya pa yata yung nundok ng balik na. So, sobrang in character po siya. As Sobrang, ano rin, actually, last question. As your character, Paolo, how would you describe Christina? Isa siyang mabuting tao na malapit ang loob ko sa kanya, isang passionate na tao, isang makadus na tao, and masaya sa akin. Ayun, so sobrang passionate ni Beauty, nakatrabaho. Siguro, she fell in love with the material also. Na pinayagan niya kami to have the honor of having her daughter in our film, si Olivia. Ito yung first introducing si Olivia dito na joke nga niya, ulitin mo pa ba ulit ito? Sabi ng daughter niya, ayoko na. Bakit? Paulit-ulit. Paulit-ulit daw, ang daming angle kasi. But kasi akala ni Beauty maglalakad lang, pinaiyak namin, may linya siya with Leandro Baltimore. She played the young Christina, yung anak ni Beauty. So we're very fortunate and we're very lucky and thankful kay Beauty na naghahanap kami ng artistang babae. She offered us her daughter na siya na lang ang mag-play ng young Christina. So I guess yun yung gift as a filmmaker na yung mga artista mo, they latch on your material like it's their own also. So parang yung may pagmamahal, malasakit din sila sa material nila. At the same time, parang alam mo yun, yung pareho kayo ng intensity ng malasakit sa pelikula. Kaya masaya ang shooting. Nakukuha namin kung ano gusto namin kasi may pare-parehong pag-ibig sa material. Ito, sobrang sobrang kalmado, good vibes.
Mabait ng mga tao, sobrang welcoming ng mga tao. And actually, yun nga, parang sabi ni Direk din, parang homey, parang ka nagbakasyon, hindi ka nagtatrabaho pag nandun ka sa package. Parang minsan, inaagahan ko pa pumunta doon. Bakasyon may pa. Bakasyon may ba? Inaagahan ko pumunta doon, kasi minsan pag-pack-up na ako, yung parang natutulog. Kasi iba nga yung vibes doon. Ganun din naman tayo sa Intoy Show ko, isa ka sa Calle Marino. Sa Cavite. Sa Cavite City. Tumitira na tayo doon sa set. Parang ganun din yung pakiramdam. Kasi Isang report. ito yung parang ngayon lang ulit kami nagsama ni JM sa pelikula. After 2012 dun sa Intoy Show ko. Sa Cinemalayan na. Ayun po. Kasi nag-DJ at Baki, experience sila. Ayun, ako po parang iba yung energy ng lugar. It's good energy, para siyang parang trapped in time, walang problema sa lugar. Yun. Tapos nakapag-wish kami dun sa Simbahan. Pina-wish kami, pinag-pray kami dun sa miraculous na lugar. So, maganda. Sana makatalik mo yun. Sana pumunta po kayo. Experience yourself. Dito Jerry lagi. Bukas, pupunta kami natin. Yes. Bukas na bukas. Hi po, good afternoon everyone. So, ako one day lang naman mag-shoot doon. One day lang ako doon, pero nung papunta pa lang, kasi first time kong nag-travel to Laguna, pero Cavite niya po ako sa Cavite talaga. Pero ngayon ako napadpad doon nung nag-shoot kami. Papunta pa lang doon sa lugar na pinag-shootingan namin. Ang dami mo nang pwedeng mapicturean. Parang pagbaba namin ng Pakil, yung hangin na sasalubong sa'yo parang kang hinihili. Yung parang ganong na vibes. So, tapos kasi parang medyo may ambon-ambon pa sa umaga. May mga ganong pang moment doon. Tapos, yung feeling mo talaga doon is kahit na may araw, sikat yung araw, hindi ka parang tawag doon, hindi ka malagkit, ganon. Kasi medyo malamig din yung area po na yun. At saka very approachable yung mga tao doon. Napaka-gaan ng vibes ng lugar na pinagshootingan din po namin. So, ayun. Sumaba na. Sumaba na. Ay, pagka. So, ano yung characters ng KM at BB? Archie. Ay. Ay. Character ko po dito si Paolo. Isa siyang musician, isa rin siyang recovering alcoholic na namamanata sa party para po gumaling siya. And ayun, dito niya rin nakilala si Christina. Sabihin ko na rin yung record. Isa siyang artista, tapos may sakit siya, namamanata rin po sa party. Pero doon sa Rome, ano ka, native ka ng Baki? Opo. The same with Beauty. At yung character mo nila. Kasi siya yung mas kasama parati sa executive. Ako dito si Rosario, yung best friend. Actually, kababata ako ni Christina. Pero ako talagang tubong Pakilo. Kasi si Christina kasi, nagpunta siyang Maynila, di ba? So, dun siya halos lumaki. Pero lahat ng roots niya sa Pakilo. So, yun nga, nagkaroon siya ng problema dahil nagkaroon siya ng illness. So, bumalik siya para rin makita, mabalikan niya yung mga roots niya. Tapos yun, dun mag-umpisa yung journey niya tungkol sa faith niya, at saka yung mga gusto niya ma-discover tungkol sa pagkatao niya sa Pakil. So, ayun, parang isa rin ako sa mga nag-encourage kay Christina para manumbalik yung pananampalataya, at saka maligo siya sa pool, yung gano'n, para i-restore niya ba yung yun po ba? So yung characters. I play as the young Claudio, so lalaki ko si Arnold Reyes, eventually magiging si Tito Luguloso. Grandfather siya ni character ni Tito. I play the role of Badet. So, friend po ako ni Christine dito.
play the role of reporter, like some of you. Okay. We have a question from Alvin. I can direct lang. Sabi mo na last time you worked together with Jay and Masina in Toy Show. Ano yung mga bagong discovery sa kanya now that you work with him? Mga panata, lalo sa amin taga Maguban, Quezon, ang lupi namin is 10 days after the Holy Week. So we go there, namamanata ang mga tao, nag-wish na sana may mga matupad sa kanilang mga kahilingan, especially pag-sudan. So that's how I became familiar with the town Pakil. Kasi kung lumaki ako, yung tatay ko namamanata doon. So, magigising na lang ako sa umaga, meron na akong yung laruan na paper mache na kabayo. So yun yung sobrang sarap ng memory ko doon about the Turumba. Yung pelikula, umikot siya sa Turumba, sa simbahan ng Pakil, sa Reyna de la Rosa. Tapos dun parang ginawa namin siyang tool to tell the story of Christina and Paolo. Yun yung character po ni JM at saka ni ito yung writer namin. Siya yung writer, siya yung story, talaga nagkarito. To explain better about yung script mo, yung story na ito. Alam ko, hindi kita dadamay dito. Hello po, my name is Archie Delgudo. Ano na rin sarili ko. Ako po yung writer at supervising producer ng Pakil. Ano gusto malaman about this? Ang ganda-ganda ng buhok. Actually, nag-brew na yung story ng Pakil sa akin since 1998. Kasi based siya dun sa personal friend na parang 5 years na may friend, tapos all of a sudden he decided to just go home sa province and leave everything behind sa Manila. Tapos he died siguro mga after a year or two. So devastated ako nun kasi we were so close for that period, tapos biglang malis, tapos para mamamatay. So ang tagal kong pinipitch yung kwentong yon, sabi nila it's too devastating, it's too uncommercial. So hanggang sa kahuli-hulihan lagi ko siyang pinipitch, walang kumakagat. And then finally, nangailangan sila ng kwentong Pakil, kwentong Laguna, with these new players coming from Pakil, Laguna, new producers. Si Mayor Vin Soriano, si Mayor Art Capito, si Ms. Marilyn Cadag, na may mamimito sila. Tapos, una kong kinausap si Direk Len, how about this story? Eh, nagustuhan agad ng lolo mo. Ay, go, tuloy na natin yan. So, I had to write the script for a month. Usually, it takes 2 months sa akin bago matapos ang script. So, kasi sa akin, madali na siya. Kasi, how many years? A decade and a half na nakasulat na siya sa isip ko. So, madali ko na siya naisulat. And then they liked it on first draft. So, that becomes the film. So, ang inspiration talaga is, what kind of film are we going to do? Una, naniwala ko na mabigat siya. So, it has to be this time entertaining. It has to be at least romantic. So, dinagdagan ko na siya ng mga but of course, since it's based in Pakil, it has to tell the story of the people of Pakil, their faith, the miraculous the miraculous and religious tradition in Pakil. And it's just so, sorry yung i-insert ko lang, it's just so fitting na maging romantic yung pelikula kasi if to those who have been to Pakil would attest to this na when you go to Pakil, Laguna, there's this air of peace. Di ba dito? Lagi ka doon. Nung naglalakad-lakad ka lang doon, parang sobrang serenong lugar. Parang there's, ano bang term for that? Ano madadagdag mo? Kalmado siya. Kalmado siya. Sobrang kalmado siya. Ito, mas kilala mo yan ng Pakil eh. Kalmado siya. Yun yung kinukwento ko kanina kay Jerry. Sabi ko, kalmado ng Pakil. Kasi noong una hindi ko alam yung Pakil, di ba? Tinanong ko na lang sila, sobrang kalmado niya. It's a home away from yung stressful na city. Tapos pa, hindi lang, very
hindi lang siya entertaining, pero para sa akin maraming natutunan. Kasi dami mo nakita mga lumang bahay, so makita mo yung mga dati pang nakatira doon na restore nila yung mga lumang bahay. So makikita mo, punong-puno, mararamdaman mo punong-puno ng memories yung lugar na from noong 19 kopong-kopong tayo mga ganun. And to believers and mga practitioners and sa mga nanamamanata, parang you feel there's some sort of feel like it's home. Yeah. Parang miraculous at some point. Magaan yung pakiramdam sa Pasig. So, yung duration na pag-shoot namin doon, from the immersion, script writing, so makapag-shoot, nag-i-edit na ako, I still go there for inspiration. So yung sinasabi ni Archie na in-inject niya na it has to be entertaining, and love dun sa script, because the whole town is basically very loving town.